Ayan mga kababayan, welcome back for another live streaming mga kababayan ko. Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome back for another live. At syempre as usual mga kababayan, kasama nyo pa rin si Birador Pikwa at your service mga kabengador, mga kabirador. So syempre meron na naman tayong bibirahin na mga tampalasang kutong lupa, na mga DD sheet, na mga DD list, no? At mayroon na naman tayong tatalakayin na mga balita na umaatikabong mga kababayan. Kaya paki-like and share na po ng ating live at tayo mag-uumpisa na maya-maya lamang. Oo. At shoutout po muna pala, no? Shoutout muna sa ating mga solid na taga-suporta magmula noon hanggang ngayon sa loob ng 5 taon, no? Mag-aanim na taon na pag-vlog natin ay magkakasama pa rin tayo. Maraming salamat po. Luzon, Visayas, Mindanao, hanggang Estados Unidos at Europa, mga kababayan ko. Maraming salamat po sa pagsuporta nyo kay Birador Pikwa. So eto na nga mga kababayan, no? Mainit-init na balita. Nako, PBBM. PBBM, meron ng mga kababayan, may sorpresa kay Zaldico. Ano po yung sorpresa ni PBBM sa pagbabalik ni Zaldico mga kababayan? Syempre, yung kanyang matutulugan, mga kababayan. Yung kanyang tawag dito, kulungan na kung saan doon siya mahihimlay ng matagal na panahon, no? Mga kababayan, dahil dito sa maganda dito po sa sa administrasyong Bongbong Marcos, mga kababayan. Dito sa administrasyon ni Pangulo, may mga napapakulong. 'Di ba? Hindi, real talk lang dito sa administrasyon na ito, may napapakulong. Kasi yan ang katanungan natin 'di ba? Katanungan ng lahat yan, hindi lang ako siguro. Ang dami natin na nagtatanong, may makukulong ba? Actually, may nakulong na nga po 'di ba? Diskaya is not a small fish. Okay? They are not small fish, ika nga. Sabi nga sa 'di ba sa Senado, hindi maliit na isda ang Diskaya dahil isa sila sa naging naging dahilan ng matinding corruption. Syempre, kung wala nga naman i-initiate mga kababayan na na contractor, 'di ba? Na maglagay sa mga malalaking malalaking tawag dito tao dito sa lipunan, especially sa Senado, sa Kamara, 'di ba? Mga kongresista, congresswoman, congressman, walang mangyayaring ganyang matinding korupsyon. Oo, at yan po ay nag-ugat magmula nung pumasok ang mga Diskaya, 'di ba? Oh. Bakit po? Dahil nga kung matatanda natin mga kababayan, 2016 onwards, okay? Kinlaro po 'yan ni Sara Diskaya, mga kababayan, na kung saan ay doon daw nag-start ang kanilang pag-asenso. Doon daw po nag-start ang kanilang tawag dito, ang kanilang pag-usbong pagdating po sa larangan ng saan po? Dito po sa DPWH. Pagdating sa larangan ng mga kontrata, 'di ba? At kasama diyan, syempre, hindi mawawala diyan mga kababayan, yung kay Zaldico. 'Di ba? Kung matatandaan niyo mga kababayan, no? Nung sinabi po ni mahal na Pangulo, no? Latero, shout out. Nung sinabi ni mahal na Pangulong Bongbong Marcos na pananagutin niya ang mga sangkot at papangalanan niya, hindi po nag-atubili si mahal na Pangulong Bongbong Marcos na pangalanan agad ang construction ni Zaldico at ang pagmamayari ni Zaldico at ni Diskaya, mga kababayan, 'di ba? Kaya nga po ang daming bumilib kay mahal na Pangulo na tinotoo niya yung sinabi niyang isa sa publiko niya. Kaya nga ito yung sabi ng karamihan, majority na may tamang pag-iisip kagaya natin, no? Na hindi tayo ganito kamulat, mga kababayan, 'di ba? Hindi tayo ganito kamulat kung hindi po inilabas ni Pangulong Bongbong Marcos itong flood control issue na ito. 'Di ba? Kasi matagal na ito, remember mga kababayan, no? Si Duterte po, si
tatay nilang karton na nasa daik na doon na mamamatay at abo na iuwi rito. Kung matatandaan nyo po mga kababayan, siya po ang unang nagsabi na merong ghost project. May mga ghost project sa DPWH. Ang tanong, ito ang katanungan ng lahat. Kung dati pa pala sa administrasyon niya, meron ng mga ganyan kalakaran, bakit hindi niya nagawa na ipaimbestiga? Bakit hindi niya nagawa yung nagawa ni Pangulong Bongbong Marcos? Diba? Tapos iiyak ng iiyak yung mga DDS, iiyak ng iiyak yung mga diehard supporter ng mga Duterte, 'di ba? Kahit na alam natin na sila na lang ang nagtotolonggisan, no, para sa kapakanan, sarili nilang kapakanan, 'di ba? Bakit hindi po nagawa yan ni Duterte? Isa lamang po ang dahilan, mga kababayan. Dahil po walang political will. Yan at isa nga po siya, no, sa mga nagpasimuno at nagpatatag ng pogo dito sa bansa. 'Di ba? At mismo sa bibig din ni Harry Roque, ni Bayot Roque, nanggaling yung kataga na kumikita ang gobyerno diyan sa pogo. So meaning to say, kaya nga po hindi nagagawa or hindi nagawa ni dating Pangulong Duterte itong ganitong klase na nagawa ni Pangulong Bongbong Marcos dahil nga po, no, siya mismo ay protector ng mga illegal pogo na yan, 'di ba? At ng mga illegal drugs di umano na mga nilabas na ebidensya during iniimbestigahan po siya sa kamera. At inilabas po yung mga ebidensya ron, yung mga limpak-limpak na salapi na pumapasok sa kanyang bank account na inilabas po ni Senator Sonny Trillanes. 'Di ba? Ito sana po, no, sa mga DDS diyan, wag naman kayong magalit. Pairalin po natin yung critical thinking natin. Gumamit naman kayo ng konting utak sana. 'Di ba? Bago kayo mag-comment ng mga kabastusan diyan, kababuyan diyan. Hindi, kasi alam na namin signature nyo na yan 'Di ba mga kababayan, alam natin signature na nila yan. Yung ganyang klase ng kabastusan, no? Pero dapat pagka nag-comment kayo diyan, naaayon sa argumento na pinag-uusapan dito. Naaayon po sa talakayan na pinag-uusapan dito, 'di ba? Mahirap kasi mga kababayan sa mga DDS. Banat ng banat, 'di ba? Banat ng banat, hindi nag-iisip kung ano yung binabanat, 'di ba? Yan ang mahirap. Wala sa tamang argumento. Kaya nga po, eto, no, pinag-uusapan natin yung mga nagagawa ni Pangulong Bongbong Marcos dahil importante po yan Katulad na lamang po nitong nangyayari ngayon, 'di ba? Sa saan? Sa gas, 'di ba? O sa mga gasolina, sa oil. Kung walang kwenta ang ating mahal na Pangulo kagaya ni Duterte, kagaya ni Digong, na sinabi niya wala siyang magagawa sa pagtaas ng petrolyo. No, literally naman talaga wala siyang magagawa kasi privatize yan privatize yan. Pero yung makagawa ka ng paraan kahit papaano maibsan yung pagtaas o maibsan yung kakulangan, no, ng supply, dapat meron ka nagawa. Si Pangulong Bongbong Marcos kasi gumawa no? And at the same time, no, kumuha po siya ng mga electric bus, okay? Para ipanlibre sakay po. Nagdala pa nga siya sa Davao, nagdala pa siya sa Visayas at karatig lugar sa Mindanao. 'Di ba? At kung saan-saan pa. Ngayon po, ngayong araw, naglunsad naman po sila, no? Nagmungkahi ang ating mahal na Pangulo sa lokal na pamahalaan ng Batangas, sa LGUs po, na maglibring sakay, mga kababayan. Kaya may mga nanawagan doon at nagpapasalamat kay mahal na Pangulo dahil nagpalibring sakay ang ating mahal na Pangulo doon po sa lungsod ng Batangas, 'di ba? Ayan ang kaibahan Yan yung sinasabi nating kaibahan ng merong alam sa walang alam. Yan po yung kaibahan ng alam yung salitang public service kesa yung ngak-ngak lang. Kasi ang alam lang ni Duterte, sa totoo lang, real talk lang ang alam lang po kasi ni Digong, sa totoo lang,
ang solusyon sa bawat ang bawat pangangailangan ng sambayan ng Pilipino, maalis ang droga. Yun ang solusyon niya. Kasi nga raw, 'di ba, sinabi niya dati, pagka ang droga nawala, natanggal dito sa Pilipinas, no? Sabi niya, pag nawala yan, giginhawa ang sambayan ng Pilipino. Kaya ang plano niya, 6 months, tatanggalin niya ang droga dito sa Pilipinas. 'Di ba? Sinabi niya yan. Tandang-tanda natin yan. Tumatak kasi yung mga pangako ni Digong eh. 'Di ba? Pero pagdating nung siya'y nakaupo na, kayo tatanungin ko mga kababayan, natanggal ba niya ang droga sa loob ng 6 months? Hindi, real talk lang. Comment down below. Mapa DDS ka man, mapa solid BBM ka man, or pinklawang ka man, dilawang ka man, ano man ang kulay mo. Comment down below. Yaan ba ay nagampanan? Nagampanan ba yan ni Digong? Comment down below. Ayan, palike and share po mga kababayan ha. Kasi kung nagampanan yan mga kababayan, wala na sanang droga ngayon. Kung nagampanan yan mga kababayan, nakakulong sana si Michael Yang ngayon. Kung nagampanan yan mga kababayan, 'di ba? Sana lahat ng droga sa Davao walang lalabas. Hindi sandamukal pa rin, especially sa recently may nahuli na naman, may nasabat na naman limpak-limpak na droga sa Davao City. Na kung saan tinatawag nila na safest cities in the country. Yun ang katawagan ng mga DDS, 'di ba? Pero marami tayong kaibigan ng mga taga Davao. Marami tayong mga kaibigan, kasamahan na taga Davao. Alam nila ang kalakaran ng Duterte ron. Alam nila kung paano gumalaw ang mga Duterte ron. Dahil mahabang panahon nga mahabang panahon na pinanghawakan ng Duterte ang Davao City. 'Di ba? Pero wala po nagawa. Kaya nga ito the reality. Pagdating sa ekonomiya, laglag ang pamumuno ng Duterte administration noon. Bakit po? Dahil ang kanyang capacity, mismo siya sinabi niya to, ang kanyang capacity ay pang-mayor lang. Pang-mayor lang. Dahil yung kanyang adhikain is para sa lamang po, Davao City. Ibig sabihin pang-lokal. Pang-lokal lamang po yung kanyang kakayanan. Kasi tumalon agad siya, hindi niya kasi alam yung critical na kondisyon ng constitution na ito. Yung 1987 constitution na ipinasa. Kaya nga sabi ni Digong noon, ang akala ko, sabi niya, dahil nabigyan ako ng kapangyarihan sa konstitusyon na to, akala ko kaya ko nang sugpuin ang korupsyon. Kaya ko nang labanan ang korupsyon. 'Di ba? Kaya ko nang paunlarin ang Pilipinas. Hindi pala, mali pala sabi ni Duterte. Hindi ko pala kaya dahil sa konstitusyon na ito, which is the 1987 Constitution. Ngayon, sabi niya, maghanap na lang kayo ng panibagong Marcos. And all of a sudden, mga kababayan, tumakbo si Pangulong Bongbong Marcos sa pagkapangulo. Nanalo si Pangulong Bongbong Marcos. Ano bang pinagkaiba nung sinasabi ni Duterte na konstitusyon nung panahon niya at konstitusyon ngayon? It's the same constitution, mga kababayan. What's the differences, mga kababayan ko? Ang the differences, yung constitution na hinahawakan ni Pangulong Bongbong Marcos at ni Duterte noon ay parehas lamang. Okay? Magkaibang krisis lamang. Okay? Magkaibang krisis ang pinagdaanan. Yung pinagdaanan ni Pangulong Bongbong Marcos, krisis ng gera. Yung krisis na ni Digong, krisis ng ng pandemya.
Yun, okay? Inaano natin, binabalanse natin mga kababayan. Baka sabihin kasi ng mga DDS diyan, bias tayo. Okay? So ito mga kababayan, itong problema sa gas or sa gasolina during itong gera na to, nagawan po ng paraan ni Pangulong Bongbong Marcos. During nung panahon ni Digong, hindi niya po nagawa ng paraan. Okay? Yung pagbaba ng gasolina. What's the differences? Okay? Ito po, mas malala to, gera. Binobomba po yung mga tumatawid na barko na nagsusupply sa atin kasi wala naman tayong wala naman tayong sarili 'di ba? Tayo umaangkat lamang. Wala rin tayong mga preserve ang gobyerno dahil yung malampaya lang ang meron tayo. Etong kay Digong, mga kababayan, pandemya makakadaan lahat. Pandemya, pwedeng umorder ka at papasok ang oil. Merong tawag dito, yung merong excise tax na dapat hindi mo na pinirmahan pero pinirmahan mo pa rin. Pero si Pangulong Bongbong Marcos, ginawa niya po, sinuspindi niya yung excise tax. Anong difference dito? Difference po is yung isa, si Pangulong Bongbong Marcos, gumamit ng utak para makatulong sa taong bayan. Si Duterte po, hindi gumamit ng utak dahil wala siyang pakialam sa taong bayan. Kuha nyo yung kuha nyo yung logic, simpleng logic. 'Di ba mga kababayan? Napakasimple lang kung atin susumahin. Napakasimple lang po kung ating pag-iisipan. Napakasimple lang kahit hindi na natin gamitan ng logic. Napakasimple lang kung iyong pagtatamain. Yung parehas na sistema. 'Di ba? So ito naman mga kababayan, nagawa naman ni Digong. Totoo, nagawa ni Digong na nagawa ni Digong na magpalibreng sakay. Tama, mali? Tama. Ang mali lang po, ito ang mali. Hindi binayaran yung libreng sakay. Na worth magkano po? 34 million pesos. Na until now ay hindi pa po nababayaran doon sa mga operator. Kaya nga sabi ng mga operator, during interview nila sa DZMM, ano sabi nila? Hindi pa nga raw sila nabayaran. Paano gagawin ng bagong administrasyon ngayon yung libreng sakay? Okay? Ang ginawa po ng ating mahal na Pangulo, umorder po. Umorder gumastos para sa mga electric bus. Ito po ay pagmamay-ari na ng Office of the President ng gobyerno. Hindi na po umupa ng libreng sakay sa mga sa mga buses or pampublikong bus. Nag-provide po ng exact amount or budget, okay? Ang ating Pangulong Bongbong Marcos, ang ating administrasyon upang maka-avail ng mga ng mga i-distribute na electric buses sa buong Pilipinas. Kasama po dyan yung pinagyayabang nila sa Davao City. Okay, malinaw. Ano ang pinagkaiba? Yung kay Duterte may korupsyon. Ito malinaw na solusyon. Ulitin natin, yung kay Duterte, gumawa siya ng paraan pero may korupsyon. Kay Pangulong Bongbong Marcos, gumawa siya ng paraan, ng solusyon na walang korupsyon. Yun po yung pagkakaiba mga kababayan. Hindi kasi gusto nyong mga pro Duterte, maglabasan tayo. Nilalabasan namin kayo ng ebidensya, lahat ng mga ebidensya, 'di ba? Pero bulag-bulagan kayo. So wag na kayo makipagtalo. 'Di ba? Kasi wala rin useless din eh. Useless din kung nakikipagdebate kayo sa aming mga vlogger. Dahil pag nilapagan namin kayo ng ng ebidensya, nawawala din kayo eh. Pag nilabasan namin kayo ng katibayan na pulpol, na sanhi ng korupsyon, yung tatay niyong karton na mamamatay na sa dahik na gumaganong-ganon na. 'Di ba?
Nagagalit kayo. Pero real talk eh. Kaya nga tinatanong ko kayo, sino ang nagmalaki or sino ang yabang sa pogo na yan? Simple lang. Hindi, simple. Tatanungin ko kayo mga DDS. Oh, kasi sa bibig mismo ni Digong nanggaling yan eh. Oh, sige nga. Oh, mga wag kayong magbura. Nishimiya, wag ka magbura. Hayaan natin sila mag-comment diyan. Hayaan natin sila magsalita. Karapatan nila magsalita. Oh, tatanungin ko kayo mga DDS, sino ang nagpasimuno? Sino ang nagpatatag ng pogo na yan? Oh. Diyan nagsimula ang matinding korupsyon sa pogo na yan. Lahat-lahat. Oh, sino? Mga DDS, comment down below. Oh, ngayon ayaw nyo magsalita. Tinatanong kayo na maayos. Oh. 'Di ba? Sagutin nyo lang naman eh. 'Di ba? Sasagutin nyo lang naman. Oh. 'Di ba? Sasagutin nyo lang sino ang nagpatatag at nagpasimuno ng pogo na yan. Oh. Sige, sino? Pag sinabi nyo si Pangulong Bongbong Marcos, patay tayo dyan. Oh, ibig sabihin, mangmang talaga kayo, wala kayong alam. Oh, sino? Bakit hindi nyo masagot? Simple lang eh. Diba? Ba't hindi nyo masagot? Ang aangas nyo ay yayabang nyo magsalita. Tatanungin kayo na may kabuluhan, ayaw nyo sagutin. O, sino? O. Eto, papakita ko sa inyo. Papakita ko sa inyo. Kung sino ang totoong nagpatatag niyan. Ito ha, sino ang presidenteng nagmalaki sa pugo na yan? Yung pugo na yan, insupar kami dito, malinis yan. Laro yan para lang sa kabila. But it employs something like 20,000 dito sa Manila. Dito lang yung pugo yan. Why? Because it gives us 2 billion month. At tinanggal ni Pangulong Bongbong Marcos. Naririnig po namin ang malakas na sigaw ng taong bayan laban sa mga pogo. Disguising as legitimate entities, their operations have ventured into illicit areas furthest from gaming, such as financial scamming, money laundering, prostitution, human trafficking, kidnapping, brutal torture, even murder. The grave abuse and disrespect to our system of laws must stop. Kailangan na itigil ang panggulo nito sa ating lipunan at pagkalalapastanan sa ating bansa. Na officially ban, hindi na pwede mag-operate. Sino ang nagmalaki? Di ba? Nasagot kayo ni Digong. Mga DDS, nasagot kayo ni Digong. Sino, kaya nga ang tanong ko, sino nagmalaki at sino ang pinakang nagdiin na magtatag niyang pogo na yan dito sa billion daw ang pumapasok according kay Digong mismo yan. Ang pumapasok galing sa pogo papunta sa kanyang gobyerno, sa kanyang governance. Imagine that, mga kababayan. Hanggang sa dumami ang scatter during pandemic. Dumami ang scam during pandemic. Na until now pinupuksa nila Yusek Aboy Paraiso. Imagine that. Na until now sinusugpo nila yan. Yung pogo na yan na nagwatak-watak at nagbibuild ng panibago. Diba? Tapos hindi kayo, simple lang ang tanong ko. May sumagot dito si Cheese at si parehong taga Bicol. Ayun malinaw. Si Digong mismo nagsabi. Malinis yung pogo na yan. Diba? Pero anong ginawa ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos? Inalis niya po yan. Yang maanumalyang pogo na yan. Na nagbibigay problema sa mamamayang Pilipino. May torture. Kaya mo, wala makasagot na DDS dyan.
Kasi alam nila eh, alam na mga DDS na yan, kung sino ang mga pasimuno niyang mga yan. Kung sino talagang nagpalakas ng pogo na yan. Oh. 'Di ba? Yung isa, si Bakla, nagtatago, 'di ba? Si Rokita. Oh. Na may opisina pa sa Banban, Tarlac. Oh. 'Di ba? Oh. Tapos sasabihin nyo, si Pangulong Bongbong Marcos ay walang nagagawa para sa bansa. Kahit anong latag, eto real talk to, kahit anong latag ng pamahalaan or ng gobyerno, kung isa lang ang pininiwalaan nyo at isa lang, sa isang tao lang nakafocus ang utak nyo, hindi mababago ang takbo ng pag-uutak nyo. Tandaan nyo yan. Never ever mababago ang utak nyo. For example, dumating tong 2028 election. 2028 election. Tumakbo si Senator Risa Hontiveros bilang Vice Presidente. Tumakbo si Senator Raffy Tulfo bilang Presidente. Tumakbo si Sara bilang Presidente. Tumakbo si John Vic Rimulya bilang Presidente. Si Leni Robredo bilang Presidente. And General Torre Vice Presidente. Kung si Baste Duterte bilang Vice Presidente ni Sara. So and so, kung sino man ang tatakbo pa. For example, natalo si Sara Duterte. Do you fucking accept, DDS? For example, natalo ang pambato niyong Duterte. Do you fucking accept the reality? Tatanggapin niyo ba yung pagkatalo niyo? Of course not. Of course not. Di ako naniniwala na tatanggapin nyo. Alam nyo kung bakit? Yun yung sinasabi ko, yung mindset nyo eh. Iisa lang ang takbo ng mindset nyo. Duterte lang. And ang Pilipino, every Filipino people, no, sa loob ng isang taon, nanganganak yan. At darating ang panahon, kayong mga DDS, mawawala kayo sa lipunan. Oo, mawawala kayo sa lipunan. Kasi bakit? Alam nyo kung bakit? Yung mga anak nyo mismo, hindi kayo tutularan. Kuha nyo? Hindi kayo tutularan. Kasi nga, mali yung mindset na binibigay nyo sa mga anak nyo. Ang mga bata ngayon, iba na. Oo, hindi na kagaya nyo na nabibili ng pera. Hindi na kagaya nyo na die hard pa. Diba? Kaya nga ito ang sabi ni Yorme. Tinanong si Yorme, Isko Moreno. Tinanong, sa SMNI ito sa SMNI. Tinanong, ikaw ba Yorme, naniniwala ka ba na mastermind si Pangulong Bongbong Marcos dito sa flood control issue na ito? Puta na tameme silang lahat. Sasagot ni Yorme, ni Mayor Isko. Tameme sila. Bakit? Hindi nila in-expect yung sagot ni Yorme sa kanila. Pakinggan natin to. Ang nagmalaki nga. Kasi ito yung tinatanong ng mga netizen ngayon. Naniniwala po ba kayo na mastermind nga talaga si Bongbong Marcos sa nakawan na nangyayari sa gobyerno? Ano yun chismis yun parang showbiz nakita nyo, chismis. Alam nyo kung bakit nasabi ni Yorme na chismis? Kung bakit niya nasabi na chismis? Kasi nga walang inilalatag na ebidensya. Nasabi na natin to nung mga previous live natin. Sinabi natin mga kababayan na andun na ang pagkakataon. Nakapag-submit na kayo ng impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Nung hiningan kayo ng ebidensya laban kay Pangulong Bongbong Marcos, putang ina, ba't di nyo nilatag? Bakit wala kayong nailatag? Kasi nga, bakit? Chismis eh. Magkaiba ang legit sa chismis lang. Sa fake news lang.
propaganda lang. Magkaiba po yun sa tunay na nangyayari sa impeachment ni Sara Duterte ngayon. O, tuloy natin to. dating. Oo. Hmm. Yung para sa akin, wala akong makita na itutusok papunta sa kanya. O, tama. But generally, like for example, I'll put it sa akin na lamang. Sa akin na lamang. Halimbawa lang, isang department head ko. Sa department head ko may bureau. May nangalawit. Katulad kahapon, may nag-text sa akin. Kinutongan, na-clamping, ang bayad 900, inoperan 600. Walang resibo. Oh, kilala niyo yung nag-text sa akin, kilala siyang personality. Immediately siniyasat ko. No. O tapos ano ngayon? Tigpak. O kasi totoo yung reklamo. So sabi ko, pag pinabayaan ko yun, yung simula sa baba, papalo kay Oli papalo sa akin. Tama. Ako mananagot as leader. Kasi under Oh, sila tama. ng executive. Oh. Ako Under sila ng executive eh. Tama si Yorme, mga kababayan. Siya ang mapupuna at mapupukul dyan. 'Di ba? Oh. Kasi bakit? Siya yung namumuno dyan eh. Oh. Kaya anong ginawa ni Pangulong Bongbong Marcos? Nung inilabas niya yung flood control issue na yan, pinaimbestigahan, may i-deploy siyang tao, no? Na para sa akin may kinikilingan at takot sa mga Duterte. Etong ICI na ito. No? Hindi man lang kinante ang mga Duterte. Kasi takot sila eh. Takot sila para sa buhay ng pamilya nila. Okay? Pero eto yun eh. Eto yung makabuluhan na sinabi ni Yorme. Ikaw ang puputukan dyan pag wala kang ginawa. Imagine nyo, kung hindi pinaimbestigahan ni Pangulong Bongbong Marcos yan, siya ang puputukan yan sa susunod na administrasyon. Did you get my point? So anong ginawa ni mahal na Pangulo? It must be stopped. Tigil na ang korupsyon. Imbestigahan, panagutin ang dapat managot. Kaalyado man niya yan, kaibigan man niya yan, pinsan man niya yan, diba? Kahit na sino pa yan. May nilabag ka, nagnakaw ka, napatunayan yan, kulong ka. Kagaya ng ginawa kay Saldi ko ngayon. Gangster, you know, we do that better than anybody. I bet you got it twisted, you don't know who to trust. So many player hating niggas trying to sound like us. Say they ready for the front, but I don't think they know it. Straight to the depths of hell is where them cowards going. Well, all you still down, nigga, holler when you see me. And let these devils be sorry for the day they finally free me. I got a caravan of niggas every time we ride. Hitting motherfuckers up when we pass by. Until I die, live the life of a boss player. Cause even when I'm high, fuck